Director Gemma, nabanggit nyo kanina na yung mga sa mga household beneficiaries, may mga buntis din, may Okay. mga nung June 11 kasi inaprubahan na ni Presidente Marcos yung proposal actually to ng DSWD na expand yung 4Ps to include pregnant and lactating women. Ps. Misinterpretation yung iba na outside 4Ps. Director Gemma, pwede niyo bang bigyang linaw ito? Okay, maraming salamat. So kaya talagang kailangan linawin natin kasi marami na po nagpapalista doon sa mga buntis at saka may 0 to 2 years old, no? So liwanagin lang natin, no, kasi yung first and foremost, maraming salamat of course sa ating presidente dahil talagang sinuportahan itong proposal ng DSWD dahil alam naman natin na pagdating sa nutrition at saka malnutrition at stunting, talagang problema pa rin no, ng ating bayan, hindi lang sa purpose, pangkalahatan. So, maganda po itong initiative at masaya kami dahil doon sa suporta ng ating president. So ngayon, kailangan maliwanag na ang magiging beneficiaries nito ay talagang yung existing beneficiaries ng 4Ps. Hindi siya outside 4Ps. Kung sila po ay naka-enroll ngayon o naka-register sa 4Ps as beneficiaries, sila po no ang target nating beneficiaries dito sa first 1,000 days program ng ating ng DSWD. So sa ngayon based doon sa June 11 na meeting sa Malacanang, nag-uusap-usap na po yung NEDA, no? Kami po sa DSWD para po linisin po yung data, no? Kasi syempre we really need to come up with accurate, no, data. Ilan ba talaga? At kasi this will require also, di ba, budget kung how much it will entail. Wala pa ring amount kung magkano yung additional grant na ibibigay sa mga pregnant and lactating women sa first 100 Oo. days. Doon sa proposal po, SAS, ang dagdag po doon sa first 1,000 days ay 400 pesos. So this is on top, kumbaga, this is on top on the current, di ba, health grants. Kasi ngayon, di ba, may health grants sila na 750 pesos. So ngayon, kung mayroong buntis o may 0 to 2 years old, mayroon siyang dagdag na 400 pesos. Anyway, hanggang 2 years old lang naman yan. Pag more than 2, hindi na rin. Hindi na siya magkwa-qualify doon. Ito lang po is a reinforcement kung paano mas lubos na pahahalagahan, di ba? Ang nutrition ng 0. Kasi sabi nga, the first 3 years of the child's life is the most critical kasi andun nga yung brain development. So, ibig sabihin, kung maayos ang bata, di ba? Eventually uunlad, no? Uunlad, tuloy-tuloy siyang mag-aaral, no? Dahil siya nga ay madaling matuto at malusog na bata. Sige po. Director Gemma, nabanggit niyo po kanina na itong goal ng first 1,000 days na grant ay para labanan yung stunting, yung malnutrition, tapos yung nabanggit niyo rin po na yun nga kasi kailangan na critical yung first few years nitong bata. So, ano-ano po yung mga conditions na kakabit nitong first 1,000 day grant na benefit para sa mga buntis at saka nursing na beneficiary po natin? Oo. So ngayon, existing naman nandun na siya Parang lang palakasin, para lang kumbaga ma-pressure yung magulang, di ba? Yung ma-pressure yung magulang na unang-una, talagang ngayon, ang ginagawa ng 4Ps, talagang magpapa-check up yung buntis, di ba? Mayroon siyang preventive health check-ups, prenatal at saka postnatal at kailangan manganak sa accredited health facility. So, yun ang pinaka-main. And of course, at saka doon naman sa 0 to 2 years old, kailangan monthly na pagtimbang at saka
immunizations no doon sa ating mga bata. So yun ang mas palakasin, lalo na yung magulang pagre-report. Kasi kailangan pag nanganak, di ba? Kailangan i-report ka agad sa municipal links na talagang mayroon siya ay buntis para rin siya mamonitor ng ating mga municipal links. Kasi yun ho ang minsan siguro sa busy din yung ating mga households, hindi rin nila nakakaligtaan din nilang mag-report na sila ay buntis at sila ay nanganak na para talagang masundan natin. No? At kasama po dyan ang Department of Health kasi sila po yung magbibigay ng mga services. I-ensure na ang health centers natin ay talagang equip no with the services or the interventions. Ibig sabihin, may mga gamot, 'di ba? May mga equipments na gagamitin para makapag-comply yung ating mga beneficiaries. Director Gemma, may mga nagtatanong kasi, graduate yung beneficiary, Pugay Tagumpay, makakaangat sa buhay. May nagtatanong, magiging pensyonado ba sila halimbawa ng SSS pagdating ng panahon, pagsapit ng 60 years old nila? Meron bang hakbang na ginagawa ang 4Ps o DSWD para tungo sa ganong sitwasyon na magiging miyembro sila ng SSS at maging pensyonado? Yeah. Actually, kasama po yan sa programa natin, SAS, no? Sa ginagamit natin ngayong panukat, yung ating social welfare and development indicators. Kasama talaga yan. Yung ma-ensure bago mag-graduate ang 4Ps, meron siyang security or insurance, no? So, ngayon po, SAS, talagang mayroon tayong efforts, initiative na may MOA tayo with SSS, no? Na-sign na po yun ni Secretary. So eventually ay masasign na rin ng ating SSS President na talagang mabigyan ito ng ng pansin kasi ito ang gusto natin na yung sinasabi natin kanina yung pagtataguyod, no? Kailangan pag ang 4Ps pagpasok niya sa programa magkaroon siya ng pagkakakitaan, self-employment, di ba, or employed. So, nire-require talaga namin sila, part ng aming panukat ay magkaroon ng insurance, mag-bail ng SSS. So, yun po ang at least magandang initiative at paghahanda rin. Ito ay mga paghahanda rin bago sila mag-exit sa programa. Baka po meron na tayong ibang questions. Sige po, binubuksan na natin yung ating programa sa mga tanong. Sheena, nauna siya magtaas ng kamay. Nasa likod. Galing ka ba sa coverage? Warning. Okay. Okay. Ang priority ngayon dito sa grants, yung mga existing, ibig sabihin, yung current na mga beneficiaries ng 4Ps. Yung hindi pa po unless, 'di ba? Unless ma-identify sila as mahirap, 'di ba? Ng listahanan or CBMS at mag-enroll sa 4Ps, saka lang sila makakasama. Pero kung hindi pa po sila registered or enrolled sa 4Ps, hindi po sila makakasama. Pero, mayroon namang ibang services ang Department of Health. Diba? Alam ko, sa local government units, we have health centers na talaga namang binibigyan na po ito ng diin. O talagang mayroon naman talagang services ang Department of Health or ang local government units. Kaya lang dito sa 4Ps, nakikita kasi natin, 'di ba? Gusto kasi nating i-sustain 'di ba? Tulad ngayon, tumataas ang mga presyo, etc. Kailangan ma-sustain yung investment natin sa 4Ps. Kaya kailangan silang din alalayan. Kaya hina-highlight natin po dito ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program Beneficiaries dahil nga isa sila sa mga vulnerable sector na gusto nating tulungan. Next question, BWIZ.
Si Director Lara na yung sasagot. On that po, kaninang umaga nakakuha po kami ng update mula sa ating field office 11. Si Regional Director Vanessa Gokong po, pupunta po sila ngayon, magfa-file po sila ng kaso today. This morning po yun. Magsasampo na po sila ng kaso today. Pero po for clarification, yun pong nag-viral po na buntis ay hindi po beneficiary ng ating 4Ps. Pero beneficiary po siya nung ating AX. Yan po. Yes. Nagkataon lang nabuntis yun. Hindi kasama. Next question, Angie. Nagtampo na si Angie. Hello. Ka-clarify ko lang kay ma'am, yung 400 pesos na posible nating idagdag dun sa mga buntis at lactating women, kailan po ba yung target nyo? May pondo pa tayo na pwedeng ibigay sa kanila na kasi kasasabi lang ng presidente, so may budget ba tayo na pandagdag para sa kanila? Okay. So actually, itong proposal na to, talagang hinanda na po ng DSWD. Actually, sinama na namin siya sa 2025 budget ng 4Ps sa Tier 2. So, siguro kung familiar kayo doon sa budgeting, So, isinama na namin. So, of course, we really need the support of the DBM on this. So, kung i-abot ako ng 2025, this year, wala ba? Siguro kung ano ang magiging desisyon ng ating presidente, baka pwede namang hanapan ng budget. Second question ko lang, ma'am, doon po sa idadagdag, yung sinasabing nag-viral AX, possible ba na yung mga AX beneficiary maging nabuntis na iba, pwedeng makakuha rin ng benefits na para sa mga 4Ps na buntis? Well, ang sinabi ko po kanina, kung sila po ay 4Ps beneficiary, makakakuha po sila. So sa ngayon, kung hindi po sila 4Ps beneficiaries, hindi po sila kasama doon sa bibigyan. Next question, Laila. Ma'am, good morning. Regarding lang po kasi 'di ba 400 pesos ang suggested per month. Nung kinalculator ko, parang 13 pesos something lang per day siya. Hindi po ba yun maliit? Sakto lang po ba yung 13 pesos a day? Itong mga amounts, mayroon tayong study ng ating PIDS. PIDS is Philippine, yung ating Institute for Development Studies, yung research arm ng gobyerno under NEDA. Sila po kasi ang kumbaga mandated na aralin how much kung magkakaroon man po ng adjustment. So this is mayroon silang yung index na ginagamit, yung price index ba yun? Price index, that's their term, na ginagamit kung how much talaga to really mitigate the impact of inflation. Ano naman to siguro kailangan ko lang liwanagin na ito ay dagdag lang po. Mayroon na silang existing health grants. Parang gusto lang nating, sabi ko kanina, lubos na pahalagahan at tutukan yung 0 to 2 years old. So, ang grants kasi ng 4Ps is an incentive by nature. Hindi naman talaga siya kayang buhayin. 'Di ba, ang isang household. So incentive. Kasi gusto rin natin yung magkaroon ng bagong mindset in terms of behavior change ng mga magulang bilang responsibility nila sa mga bata. Nawala na yung question. Babalik na lang po ako mamaya. Next question, Vic Sumintak.
Isa lang po, more or less po, magkano po kaya yung budget na kailangan para dun sa dagdag na 400? Oo. More or less lang Oo. po. Sa ngayon po kasi parang hindi ko pa masabi dahil ang NEDA talagang ngayon instructed SWD and NEDA to sit down. Kailangan muna naming ayusin yung mga data, no? And eventually, sabi ng presidente, immediately kailangan balikan po siya kung ilan ba talaga ang pinag-uusapan natin ng mga target beneficiaries. Okay, ma'am. Big Suminta po, Net 25. Clarification lang doon sa SSS ng mga miyembro ng 4Ps. Sino mag-shoulder nung premium nung insurance nila? Yun bang 4Ps mismo o DSWD? Paano? Yung mga beneficiaries mismo. Kasi 'di ba, meron na silang income, meron na silang trabaho. Yan naman ay 'di ba, lahat ng may income, lahat ng may trabaho, self-employed man or employed, and talagang open, 'di ba, ang SSS for its membership. So ini-encourage namin sila. So maganda rin sigurong pag-usapan no later with SSS kasi ito rin ang nakikita naming problema sa ngayon sa mga beneficiaries natin, lalo na kung ang trabaho nila, kumbaga seasonal, di ba? Farmers, fisher folks, di ba? Yung mga nagtitinda, di ba, pag nagkaroon ng problema, nag-i-stop, di ba? Nag-i-stop sila. So, nai-stop din yung kanilang paghulog doon sa SSS. So, yun ang pinag-iisipan namin kung paano is it possible kung magkaroon ng parang subsidy in times of that mga ganyang mga disasters or mga problema. Jelly Mendez po from DWIZ. Di ba po tataasan na yung ibibigay na assistance dun sa mga buntis? Paano naman po yun sa mga elementary, high school, and senior high school? Possible din po ba na dagdagan din yung benefits na makukuha nila sa DSWD? Kasama po sila sa i-increase kasi ang pinag-aralan ng PIDS talagang lahat ng grants, yung proposal ng DSWD. So tulad po ng elementary, kunti lang naman. May dagdag na 100, yung high school may dagdag na 200 pesos, at saka yung supposedly yung health, may rin nung kami idinagdag aside from the first 1,000 days na 250 pesos. Kasi ang health kasi buong pamilya yan buong households. Pero pag sinabi nating buntis at bata, per child yan, at saka per buntis. So, ibig sabihin talagang dagdag siya sa current health services at saka yung current na idadagdag supposedly ng health. So, talagang lalaki siya kahit papano. Di pa ba, Director, meron pa ring rice allowance? Meron pa pong rice, Which is 600 pesos. 600 Kasama din pesos. po siya. So, kung ito total natin lahat, medyo masasabi natin pwedeng kaya ng isang households, no? Ma-face yung kanyang harapin yung kanya impact ng inflation. Ma'am, yung sa rice allowance, every month po siya binibigay or Yes, monthly din, 600 pesos. Dano, next question. Hi, danating ko GMA 7. Ma'am, clarificatory questions lang ako dun sa mga pending na bayarin. May nabanggit kayo na nabayaran na 3 batches, yung sa regular payments. Mga nasa ilang households to? Ang una naming nabayaran sa 3 batches is 793,000 bin households. Rice at saka health ang ibinayad namin dito. Ang utang po namin, yung sinasabi ko, yung education. 793,000. Hindi pa po sila nabibigyan ng education grants. Inuna lang po yung health at saka rice. Kasi ang education, kailangan muna namin kunin sa DepEd kung sila po ay nag-comply o hindi. Kasi yun naman ang ating policy, no? Magbibigay lang po ng grants kung ang mga bata ay talagang pumasok sila sa school. Just for context, ito yung mga binalik, no? Ito po yung mga reinstated. Yeah, yung reinstated sa... Yeah.
Yung Sa 4P. dati silang non-poor. 'Di ba na ni-revalidate ng DSWD no, at sila ay ibinalik sa programa. Ma'am, ano yung binabanggit yung batch 4? Ito yung batch for reinstatement no na talagang hindi pa natin nababayaran no yung educational grants. Ito yung utang. Opo. Mga ilang households to? Sa education, 703,000 households. Children to children. 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 Na. Across how many households? Hindi, 703 households pala ito. Pero ang pagbayad nito yung sa bata, yung counting, yung mga anak nila. These are all from the reinstated batch? Yes, oo. Okay. Ma'am, yung binabanggit ninyo, sorry, sorry medyo makulit, pero better that way kesa mali tayo. Yung pinapakiusap ninyo sa DBM ay alin ulit? Ito pong 703 households. Education. At saka yung 49,000 households sa batch 4. Anong incentive yung covered nitong 49? Yung sa batch 4, health and rice. Health and rice. Health and rice. Yes. Okay. Doon sa batch 3 na unpaid educational is 703 households. Para lang maliwanag. Okay. So, ma'am, yung dun naman sa buntes, so, you were mentioning yung buntes and lactating yung 0 to 2 years old. So, yung binabanggit ninyo, kung member na ng 4Ps tapos nabuntes, or halimbawa, manganganak, kasama na sila dun sa 400, yung additional 400 na health Kasama grant. na po sila. Ngayon, yung buntes na hindi pa kasama sa 4Ps, technically hindi sila kasama unless they can prove na indigent sila and eligible sila for 4Ps even as they are already with child. Yes. No? So, merong way for them to get in. Kasi, ang 4Ps kasi bago siya ma-enroll sa 4Ps, kailangan muna siya ma-identify as poor or indigent ng listahanan. So, pag siya ay na-identify, pwede na po siyang na may 0 to 18 years old, saka siya pwedeng i-enroll sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Pero dadaan pa siya ng proseso, magdaan pa ng registration, dadaan pa ng assembly. So, pwede yung mga non-member ngayon ng 4Ps, pwede. As long sila ay ma-identify na poor ng ating listahanan, no? Or CBMS ngayon, yung ating... So, tama po ba, ma'am? What you're saying is, and what the clarification you want to make is, hindi porket buntis, oy, may 400 ka Yes. na. Yun. Yes, Parang, kung buntis ka, depende sa iyong situation. Kung Kung ikaw ay indigent at eligible sa 4Ps, then you sign up muna sa 4Ps. Yes. Then, kung maaprubahan kayo, that's when you'll get the grants. yes, correct po yan. Ibig sabihin, bagong membro. Sila ay magiging bagong membro ng 4Ps. Ma'am, baka lang may magtanong, hindi naman yata prorated yan kasi kung ngayon lang narinig, ay baka mamaya 200 lang yung makuha ko kasi nag-sign up ako ng June. Ay, hindi ganon. naman po. Alright. Baka Sige. Director Gemma, Thank you, mas maging problema, dumami yung buntis. Para additional 400. Yun nga eh. May Angie. Sige. May i-clear lang po akong isa sa kay Ma'am Gemma. Yung 800,000 na i-revalidate nyo sa September, nung sinasabi nyo kanina, kasama po ba yan dun sa 703K beneficiaries na ibinalik nyo? Majority po. Kasama po sila. So, itong ibinalik yung 700K ay Yes. kasama dun sa 800K na i-revalidate nyo on September? Yes, correct. Okay. Kasi ito yung talagang binigyan natin ng chance. Pero sana, no, sa interventions na binigay natin, maging handa na silang mag-graduate sa program.